Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Good morning mga par. Pasok naman tayo. Pasok. Candy in your walk. Tawid tayo dito mga par. Malamig na talaga ngayon mga par. Ay lang ano tao. Pag umaga malamig na. Paano yung ano ng hangin mga par? Mag-uumpisa ng taglamig. Malayo pa to sa winter mga par. Talagang babag winter. So yung dinadaanan ko pala dito mga par, yung wala ako sakay ng basinara kasi may ginagawa sila. So ginawa ko, iikot ako. Bis na padiretso akong pag ganun, mas lalong ano, papalayo. Pero okay lang. Kasi adjust na lang tayo sa oras na naman. Pero adjust tayo ng oras pagka alam natin medyo ano, malayo-layo. So yun, papasalamat ako sa mga bago kong subscribers. Shout out. And sa mga walang sawang comments mga par, salamat. And yun, road to 1K na tayo mga par. Lapit na tayong mag 1K. And yun, tuloy-tuloy lang. And sana marami pa akong makontent na makakapag-share. So hindi natin bibitawan tong ano na to mga par, yung vlog natin na ito, kasi ito yung ano ko noon nung wala pa ako dito mga par, na nakarating ako ng Canada. Mag-share din ako ng mga experience ko, ng mga kung anong meron dito, kung anong nalalaman ko sa mga vlog. Kaya ako nag-vlog mga par, kaya dahil dito, kasi nung bago ako pumunta dito, nanonood din ako ng mga vlogs ng iba mga par. And yun, papasalamat ako kasi marami akong natutunan mga par. Kahit wala pa kami dito, marami akong nalaman, lalo na yung lugar kung saan kami pupunta. Ayun, bilang papunta pa lang noon sa Canada, kailangan mo talaga mga par manood, mag-research ng kung anong meron, kung saan kayo papuntang probinsya mga par. Marami pong nagbablog sa iba't ibang probinsya. Mamili lang po kayo kung sinong papanoorin nyo. Syempre yung payo ko mga par, yung papanoorin nyo, syempre yung talagang totoong nagsasabi ng buhay sa Canada. Meron kasing iba na syempre puro magaganda lang. Hindi natin sila masisi mga par. Pero tayo, hindi lang puro magaganda syempre mga par. Nag-aano rin tayo ng mga struggle, mga hirap dito syempre. Lahat naman mga par, hindi naman madali lahat. Meron talagang struggle. Kasi nag-umpisa pa lang tayo. Yun sa mga papunta mga par, yun dito sa Canada, yun yung isipin nyo, yung siyempre nag-umpisa pa dito talaga, talaga mag-i-struggle ka, lalo na baguhan ka. And siyempre unang-una, dapat hindi ka mamili ng trabaho
Kasi kapag namili ka, tagal ka makahanap. So pag stay ka sa bahay, so walang kita mga par. O yung baon mong pera, unti-unti mong makukuha yun. Kasi umpisa na ng ano mga par, bayarin ang bahay mo, yung sa SIM card, sa kuryente, sa tubig. Umpisa na lahat yan mga par paglapag mo dito. So buwan-buwan yan. So kailangan mo talagang magtrabaho paano. Yun naman ay pansamantala lang mga par. Kasi syempre pagka tumugal-tagal ka rito, medyo makakahanap ka ng trabaho. At syempre yung kung ano experience mo sa Pilipinas, maaaring makahanap ka ng ganon. Pero karamihan talaga nag-umpisa talaga sa yun, yung mababa mga par, pansamantala ba, para yung pera mong dala hindi mauubos. So yun lang, yun na laging isipin mga par pagpapunta kayo dito. Kaya huwag isipin na maganda lang, napakaganda. Darating din tayo dyan sa mga ganyan, pero sa umpisa sipag muna tayo. And yun naman, pag nakasettle naman, settle ka na dito, siyempre magaan-gaan na yung buhay mo. And depende pa rin sa lifestyle mo mga par. Kasi dito madaling umutang. Kahit yung mga ano dito mga par, kahit yung mga minimum wage tulad ko, naka-iPhone yan. Halos lahat ng tao rito mga par naka-iPhone. Kasi napakadaling kumuha. And yun, binibigyan ka. Dito tulad sa atin, minimum wage ka, hindi ka makakuha ng iPhone mga par. Kasi nga wala, kulang. Hindi ka rin na-approvean kung utangin. Pero dito utang ka mga par, cellphone, sapatos, mga damit, napakadali lang mga par. Kasi yun, credit card ka, bigay mo lang. Cellphone, iPhone, bago, kahit bagong labas, kuha mo, wala ka magiging problema. Ang problema mo lang pag hindi mo na control, yun, mababaong ka. So kailangan talagang planuhin mo rin kung kailan ka pwedeng kumuha. Kailangan mag-slow down na, tama muna kasi ano na, lubog na. So ganun lang, alamin mo kung kano yung kinikita mo sa ginagastos mo rin. Hindi po pwedeng gastos ng gastos. Kasi ang sarap eh. Nagka may ano ka, kuha ka lang, sige, oo, pwede. So malalaman mo nung huli, baon na. So hindi ka na makakabawi. Yung sweldo mo eh, ganun lang, diba? So yun, pero yung kasama ko nga dito, kasama ko sa trabaho, 2 beses nga siya na ano, nabaon talaga. Kasi yung asawa daw niya, sige lang na sige. Ibang lahi yung mga par. Kuha lang daw ng kuha, tapos saka na lang isipin. Ay, hindi po pwede yun mga par. Kasi mababaong ka talaga nun. Kasi dito pag pumunta ka ng mall, talagang pag pumunta ka sa mga store, pakadaling kumuha. Swipe lang, swipe. Tap lang yung ano mo, ayos na. Yun nga, bayaran mo rin yun. Kaya kailangan talagang control lifestyle mo mga par. Lalo pa pag may sasakyan ka. Kung may sasakyan ka na par, mga par, iba na. Kasi malaki ang hulog ng sasakyan, plus insurance pa, diba? Show, good morning mga par. Good morning ngayon, good morning. So yan, nakita nyo naman sa thumbnail mga par, isang nakakalungkot na balita. Hindi pa naman ano implemented dito sa ibang province, pero yun nga, baka daw gayahin na may ibang probinsya. So yun, nag-umpisa na mga para ang isang ano sa
Quebec, sa Montreal, specifically sa Montreal mga par, ano? Nag-umpisa na silang itigil, so i-freeze muna yung Lamia. Tinigil nila mga par yung Lamia effectively September 3, so malapit na yun. 1 week mga par, September 3. Ititigil muna nila ng 6 months mga par yung Lamia. I-freeze nila ng 6 months, tapos titignan nila doon kung ano mangyayari. So yun, sabi doon sa balita mga par na napanood ko, hinihikayat ng government ng Montreal na sana daw gayahin ng mga ibang probinsya kasi sila yung una-una, parang hinihikayat nila na yung gayahin. So ibig sabihin na yan mga par, hindi na sila kukuha ng mga temporary foreign worker sa labas ng Canada kasi nga yun, nagre-reklamo daw yung mga lokal dito, siyempre yung mga citizen, wala na silang nakukuhang trabaho kasi nakukuha na daw ng mga immigrants. So yun, tsaka ano pala yan mga par, yung mga low wage income. So sa Montreal ang low wage nila doon is 27.47. Ang taas nun mga par, kasi diba ako nga minimum lang mga par 16.55 lang, diba? So ang low wage dito sa, ayon doon sa website, ang low wage dito sa Ontario is 28 point something yata yun, diba? So talagang maraming maapektuhan yan mga par, lalo na kung ipatupad yan sa mga ibang probinsya. Ngayon pinatupad pa lang sa Montreal. So starting September 3, wala na munang ma-approve na Lamia, tsaka pala yung mga par yung magre-renew. So kung may existing Lamia ka tapos i-renew mo, hindi na po pwede. Sa Montreal lang po yun. So diba? So yun, sana mga par ano, hindi gayahin niya ng ibang probinsya. Pero yun nga, ang balita nga parang talagang gagayahin. May nagsasabi naman na yun nga, election day lang, mawawala rin yan kasi pagkatapos. Pero yun nga, 6 months mga par, i-freeze nila. So ang sinasabi na after 6 months daw mga 3,500 ang mababawas daw sa ano nila, tao sa Montreal, sa mga nagtatrabaho sa Montreal na mga immigrants. So 3,500 ang estimate na mawawala. So yun, kung ipapatupad yan mga par, lalo na dito sa Toronto, kasi dito marami din talagang malaki ang ano niyan mga par, malaki ang mawawala dito mga tao sa Toronto. Kasi yun, kung nakalamia ka, pag i-renew mo, hindi na po pwede. So anong mangyayari sa'yo? Maghahanap ka ng bagong ano mo, status mo siguro, kung paano mo gagawin. Kasi yun, talagang sa tingin ko gagayahin yan mga par ng mga ibang probinsya. Hindi ko lang alam, hindi ko sure. Pero yun, hinihikayat kasi nung government sa balita na yun, inumpisahan na daw nila, sana gayahin daw ng federal government. So ayun ano, nakakalungkot lang, pero siyempre kailangan nilang gawin yon kasi nga dahil dami na rin talaga. And meron pala exemption yun mga par, no? Hindi kasama yung nagtatrabaho sa mga healthcare, agriculture, construction, yun, yung mga ganong trabaho mga par, hindi siya kasama. So pwede pa rin pala pumasok. Ang maapektuhan lang mga par, sa tingin ko, yung mga nagtatrabaho sa mga
food industry, gaya ng mga ano, mga Tim Horton, McDonald's, yung sa mga grocery store yata, yung mga ganun, yun yung maapektuhan. Kasi karamihan dito mga par, kasi nung ganong company, kumukuha sila ng mga temporary foreign worker galing sa labas. So yun yung nirereklamo ng mga lokal dito, na yung mga trabaho na daw yan, hindi na sila makakuha kasi puro immigrants na daw. Yun yung ano, kasi yung mga bata dito mga par, yung mga syempre yung mga pag-graduate pa lang, yung pwede na magtrabaho dito sa Canada, yun yung unang trabaho nila. Dapat kasi parang yung magiging experience nila, yung mga McDonald's, Tim Horton na yan, hindi na raw sila makakuha ng ganung trabaho kasi puro immigrants na lang daw. So yun, totoo naman na nakikita ko naman mga par, no, sa mga kainan, sa mga ano, puro talaga ano na. So, ganun talaga. Siyempre doon siguro makamura yung ano. So malamang may gagawin talaga yung ano dyan, government, gobyerno ng Canada mga par, kung paano nila ano yun. Inumpisahan na nga sa Montreal. So yun, sigurado baka gayahin yan mga par, wag naman sana. Pero yun, hindi natin alam kasi yung ano dito mga par, no? Nagbabago-bago, biglang nagbabago. Yung iba talaga ine-extend, yung iba binabago, mabilis lang magbago ang ng Canada mga par. So mamaya na, pasok muna tayo. Guys, mga par, disclaimer lang po, hindi po tayo RCIC. So mas mabuting kumonsulta pa rin po sa lisensyadong RCIC mga par, patungkol doon sa LAMIA, no? So yung sa atin is nababalita lang sa news, nababasa natin sa mga website mga par. So yun, pwede nyo puntahan mga par pala sa IRCC, basahin nyo kung para masiguro nyo o makibalita kayo doon, basa kayo doon, or kumonsulta sa mga lisensyadong RCIC mga par, no? Mga immigration consultant talaga. Ayun, disclaimer lang po, hindi po tayo RCIC mga par. Next stop, Prochain arrêt. Young Street at Florence Avenue. Dito na tayo sa Hello guys, my tatay doesn't want to vlog. So I'm vlogging. Tay, Yeah. Let's Tay, go. Yeah. here. Hindi, video mo ako. Ako mag, ano dyan eh. Oh, okay. Guys, here's my lip balm, my Hello Kitty lip balm. Hindi, lip balm, i-open yan. Sige, video mo ako. Okay. Hello! Tay, I'm putting back my lip balm. Okay. Ay, itutok mo naman sa akin. Hindi naman ako kita eh. Yan, dito. Hi mga par, dumating na yung aming oven. Diba yun guys? Yeah, my. Unboxing oven. Hi Tita Yanti. Are you jealousy? Yeah. Wow, look at Meron. that. What is that? This one is for oven, inside the oven. Okay? For my nanay follow me in the puwet. Yeah. This. What is that? You can put the, you know, anything in here. Anything, What but do you want? when I Steak, bacon, and then French fries. Oh, ay, ano ba namang video yan? but when I Then, but what's when next? but when I put dough in that tray, it's gonna melt. No, we don't put dough in the. Okay, this is the oven. Okay. Are you serious? That's so big. Open. What's inside here? There's more.
what is that big piece over there? This is the... Wait, what is this? Ugh. I think it's a letter. This is Oh, wait, this. that's the tray. That's the tray to make like a... I know. What This is is... the other. Ah, it's good. So done. So Are we you have... done? We have, guys. We have. Ganito, meron tayong ganito. Grill niya. Tapos meron pa to. Meron pa niyan yung stick. Tapos, ano ba to? Ang brand niya, guys, kusori. Let's see. Ooh, what is that? Ano? Book yung ano, manual. Sabi mo yan, manual. You know how to build it? Oh, that's the instruction, okay? So open. You know how to build a oven? Oh, Okay, mga par. you know that smell already. See? You know that smell already? Where are we gonna put this? I know, I have an idea. Come here. Ganda mga par, no? Sakto lang siya. Does it like that? Okay, dito ko lang natin ilagay. Saan ilagay? Dito? Dito na mga par. Ito na yung baboy. Guys, I'm reading the instructions. Pwede pala sa toast, bagel, pizza, air fry cookies, bake roast, 1 for Ty, I'm just... one to sorry. Ty, do not place paper, cardboard, or non-heat resistance plastic into your toaster oven. Any materials which may catch